Hello guys! Nandito na naman po ang yung Beshi, Maylin Ana. Dahil 2024 na po tayo ngayon, meron po akong gustong i-share po sa inyo. About po ito yung mga tamang paraan kung paano po tayo makakaipon ng pera kahit maliit lamang po ang ating income or maliit lamang po ang ating sahod. Okay, kung bago ka pa lang po sa aking channel, please subscribe Maylin Ana Vlog at huwag mo na rin pong kalimutan na pakipindot ang notification bell upang palagi kang update sa susunod ko pang mga video. So, ito pong gusto kong i-share sa inyo na mga paraan kung paano po tayo makakaipon. Unang-una po, syempre, dapat po may tiwala tayo sa Diyos. Meron po tayong pananalig sa Kanya. Kailangan hindi po yan mawawala. Kailangan meron po tayong na palaging nandyan ang ating Panginoon para sa atin. Yung paggising pa lang sa umaga, kailangan na nating magpasalamat sa lahat po ng biyayang pinagkaloob niya sa atin. At higit sa lahat, yung buhay na ibinigay niya upang maranasan natin kung ano man po yung ating ginagawa sa araw-araw at sa mundong ito na ating ginagalawan. Then, syempre po, ito po ay para sa akin. Ito po ay naging guide ko para sa pag-uumpisa po ng aking pag-iipon. Syempre, binago ko po yung mindset ko. So, dapat baguhin po natin ang ating mindset. Kung gusto po natin makaipon ng pera, kahit maliit lamang po ang ating kita. Hindi po pag may nakita lang po tayo na gustong-gusto po natin, i-add to cart na po natin. Kahit hindi pa naman po natin kayang bilihin dahil maliit lang naman po ang ating kita. Dapat iwasan din po natin yung puro saka na. Saka na tayo mag-iipon kung kailan lalaki ang ating kita o kung kailan tataas ang ating sweldo. Tanggalin po natin yan. So, pagpasensyahan nyo na po dahil medyo maingay po dito sa lugar namin dahil ito po ay nasa harapan po tayo ng tindahan, nasa karsada po tayo. So, hindi po talaga may iwasan na may mga tao. Ayan guys, lumipat po tayo ng pwesto dahil medyo maingay po sa harapan ng tindahan. Kaya yung anak ko po muna pinagbantay ko upang may matuloy-tuloy po natin yung topic po natin. So, para po sa akin, ang pangalawa po ay dahil 2024 na po tayo, dapat palagi na po tayong masipag. Kung masipag po tayo nung nakarang taon, dapat mas doblehin po natin ang ating sipag. Ibig ko pong sabihin dyan ay kung wala ka naman po ginagawa sa iyong bahay after your work, or kung tapos ka na po sa iyong mga pinagkakaabalahan, instead po nagpe-Facebook po tayo or nanonood lang naman po ng mga video, ng mga funny or ng mga kung ano-ano, bakit hindi po natin sanayin ang ating sarili na ang ating pong basahin ay about po sa financial at tungkol naman po kung paano po mag-umpisa ng isang business. So, dapat po ay yan po ay magkaroon po tayo ng dobleng sipag. Hindi lamang po sa pagtatrabaho, kailangan mag-iisip din po tayo. Kailangan po ay kukuha pa rin po tayo ng iba't iba pong mga strategy. Siyempre, para po maging maayos po at magkaroon po tayo ng maayos at maraming ipon, kailangan po natin doblehin ang ating sipag. Then, ito pa po yung naging guide ko upang makapag-umpisa po ako makapag-ipon ng pera. Kailangan po meron tayong goal or layunin. Kasi kung wala naman po tayong layunin, para saan po yung kasipagan? Para saan po yung mindset na kailangan nating baguhin? Siyempre, ang ibig ko pong sabihin dyan, kailangan meron po tayong layunin sa ating buhay. After 5 years, ano na po ba tayo? Ano na po ba yung ating ginagawa? Ano na po yung ating
status sa buhay. Meron na po ba tayong maayos na buhay? Kailangan po meron tayong goal. Kailangan meron po tayong isa-isa na layunin upang matahak po natin yung ating mga pangarap sa buhay. Then, isa pa po ito, napaka-importante po nito sa akin. Itong 10% mula po sa iyong income. Yung 10% po na panatilihin po natin sa ating sarili. Na kailangan sa bawat sahod mo, sa bawat kita ng iyong hanap buhay, maliit man po yan o malaki ang iyong pinagkukunan, kailangan po ay matuto tayo na mag-save. Yung 10% po na isa-save po natin, tatanggalin po natin sa lahat po ng kumbaga po ay mga gastosin. Unahin na po natin tanggalin ang 10% at isave mo po. Kung wala ka pong bangko, mag-alkansya ka po. Yan po ay pinakamadali. At kapag ikaw po ay nag-save ng 10% mula po sa iyong kita, kung maaari lamang po sana, huwag mo na pong galawin at huwag mo na pong gastusin. Dahil yan po ay after how many years, yan 10% po na yan, hindi po natin namamalayan, malaki na po. At yan po ay magagamit na po natin. Magagamit na po natin yan. Na isang araw, hindi na po tayo basta-basta na laang magugupo. O hindi na tayo basta-basta na lamang, ibig ko pong sabihin ay, dahil tayo po ay natutong mag-save ng 10% mula sa ating trabaho, sa ating kita, after 5 years, kapag po naipanatili po natin, yung hindi po tayo ngayon mag-iipon, bukas hindi, ngayon, bukas hindi na naman, wag po. Tanggalin po natin yan. Kaya dapat po, panatilihin po natin sa ating sarili na ang 10% po ay tanggalin po natin para itabi natin, itago para sa atin pong pagdating po ng panahon na tayo po ay may kakayanan na magnegosyo. Para hindi na po tayo matitinag. Hindi na po tayo basta magugupo. Hindi na po tayo basta-basta babagsak. Kasi nga po, yung ating pong pinagsimulaan ng ating negosyo, ng ating business, ay mula po sa ating inipon. So, hindi ka na po mamumroblema. Hindi mo na po iisipin na mayroon kang babayarang utang. Dahil iyan po ay sarili mong ipon. So, ang iisipin mo na lamang po ay kung paano palaguin ang iyong negosyo, ang iyong pinagkakakitaan upang ito po ay maging matatag, maging maayos. Maging maayos ang ating pananalapi. Ayan. Dahil last na po ito guys, hindi ko na po masyadong pahahabain po itong video ito. Kung meron pa pong dapat idagdag ay sa susunod ko pong mga video, i-update ko po ulit sa inyo kung ano po yung mga isusunod ko pong mga video. Then, ito po yung last, yung inggit po. Yung inggit po dapat tanggalin po natin yan sa ating katawan. Huwag po natin i-claim yung inggit na yan. Hindi porke po may nakita ka sa iyong kapamilya na bumili ng bagong sasakyan, ng bagong appliances, ng bagong cellphone, or na nagpapagawa ng bahay or ano, dyan sa kapamilya mo, sa kaibigan mo, na-engganyo ka na. Gusto mo siyang lampasan. Gusto mo siyang gayahin o mas ipakita na ikaw ay marami kang pera, may pampagawa ka. Gusto mo siyang lampasan dahil naiinggit ka. Gusto mong ahead ka palagi.
tanggalin po natin yan. Yang inggit pong yan ay makakasira po sa ating mga plano sa buhay. Yung plano po natin na maging maayos po ang daloy. Papunta po tayo sa maayos na pamumuhay. Kapag ikaw po ay nainggit, wala na po. Wasak na. Ang atin pong mga pinaghirapan, pinagplanuhan, bigla na lang pong maglalaho dahil lang po sa inggit. Instead po mainggit ka, ang gawin po, lalo ka pang magsumikap. Magsumikap ka pa upang mas lalong madagdagan ang iyong income. Upang magkaroon ka ng financial freedom. Ang ibig ko pong sabihin dyan sa financial freedom, na kahit po tumanda na po tayo, uugod-ugod na po tayo, at hindi na po natin kayang magtrabaho, meron po tayong matatag na pinagpupunan. Meron po tayong ipon na huhugutin. Meron po tayong pagpupunan. Hindi po tayo basta-basta magugo po or yung basta na lamang pong wala na. Hindi mo na kaya. Andiyan ka na lang sa isang tabi. Wala ka ng kakayanan. Wala ka ng magawa sa buhay. Instead po na mainggit ka, gawin mo po ang lahat para po maging maayos po ang buhay mo. Ang buhay po natin, para pag matanda na po tayo, hindi po natin kailangan na umasa palagi sa ibibigay po ng ating mga anak. Dahil ang ating pong mga anak ay magsisimula rin ng bagong buhay, ng bagong pamilya. Ang kanila pong pangarap ay para na po sa kanilang pamilya. Tayo po ay hindi na po kasama. Kung kasama man po tayo, hindi na po tayo yung masyadong buong-buo na kasama sa kanilang bagong tatahaking buhay. Tayo po ay dapat nandito sa kanila, i-guide po sila sa isang maayos na pamumuhay na katulad din po ng ating ginagawa sa ngayong kasalukuyan. Kaya dapat, kung ano man po ay tanggalin natin ang inggit sa ating sarili upang maging maayos at magkaroon po tayo ng magandang buhay at kinabukasan. So, hanggang dito na lamang po ang ating video. Sana po ay kahit konti lamang po ay may natutunan po kayo or pwede nyo pong magamit sa inyo pong araw-araw na ginagawa. Kung may plano po kayong mag-ipon, ay maaari po at maganda po itong sundan. At maraming pong salamat sa lahat po ng aking subscriber na patuloy pa rin pong tumatangkilik at patuloy pa rin pong sumusuporta sa akin. At maraming pa rin pong salamat sa aking asawa na si Plaridel Ana sa New Zealand. Ingat ka dyan. Mahal ko. I love you. Mwah.